Good morning mga paps. So, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito na naman ako sa aking motor. So, gagawin ko naman ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano maglinis ng kadena. Ito yung part 2. Kasi yung part 1 is hindi pa ako marunong mag-edit. And then, hindi pa ako marunong masyadong magsalita doon sa mga pagbibideo. So ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano linisin tong kadena, and then babaklasin natin. Yan, napakadumi lang. Tuturo ko sa inyo yung pagbaklas, and then may mga procedure tayong gagawin. So abangan nyo ako ha. Mga paps, maraming salamat. Una natin gagawin, ipiprepare muna natin yung mga gamit natin. Ito. So meron tayong container. Diyan natin ibababad ngayon yung gagamitin ng pagbabara ng kadena. Eto paps, paki-comment na lang sa baba kung anong tawag dito talaga. Hindi ko maintindihan kung anong tawag dito eh. Pero isa rin sa gagamitin natin to. Then maliit na screw, pang sungkit doon sa lock. Yan. Toothbrush. Hindi yung toothbrush nyo lang sa bahay na ginagamit. Yung pang ano na lang din. Yung pang kadena na lang din. O pang linis na kung saan na lang din. So yan. Tapos meron tayong kerosene. Use na kerosene na yung ginamit ko kasi ginamit ko na ito siya last month. So pwede pa naman siya. So meron tayong oil para mamaya para sa pampadulas sa kadena. So yung mga paps yan ang gagamitin natin. Abangan nyo lang po. So una, babaklasan na natin itong chamber. Dalawa yung tornilyo ng chamber. Makikita nyo paps, hindi naman siya masyadong madumi pero talagang may kalawang na rin siya. And then every month ko siyang nililinis. So kung makikita nyo paps, ayan yung lock niya. Ayan yung lock niya. So, yun yung tatanggalin natin maya. So, gagawin nyo, susungkitin nyo lang siya. Tatanggal naman siya. Ayan ang mga paps.
Malinis na yung kadena, nababad na natin siya. So every month ko naman siyang nililinis. So kaya ako kampante ako na malinis pa rin siya. Ngayon lang, talagang naging hobby ko na laging lilinisin yung kadena for safety. So ang ginagawa ko ngayon, imbis na babasain ko siya, babanlawan, pupunasan ko na lang. Yan, sobrang linis niya na. Reminder ko lang, huwag kayong maglalagay ng grasa kasi yung grasa, kung makakapit yung buhangin, mas malinis, mahirap linisin. So tama lang yung langis-langis lang. So yan, okay na siya, paps. Malinis na siya. So ngayon malinis na siya, samahan nyo naman ako, ikakabit ko naman yung kadena niya na. So tapos na tayo sa procedure ng paglinis, sa pagkakabit naman. So papakita ko sa inyo kung paano. So ngayon mga paps, kakabit na natin. First step ko na magkakabit. Kasi dati pinakabit ko sa tropa. Pero ngayon, gusto ko mapag-aralan talaga. So, comment na lang sa baba kung mali ang nagawa sa pag-aabit. Pero tingin ko okay na. Medyo bopla ako sa pag-aabit. Pero okay, walang masama sa pagtatry. So ayan, natutunan ko na rin. So yan, medyo okay na siya, malinis na siya tingnan, and then maganda naman yung takbo niya. May napansin lang ako, parang maluwag na yung kadena natin. So siguro yan ang susunod kong vlog na gagawin. So abangan nyo na lang ako sa susunod kong vlog para natin siya i-adjust. So yan na mga paps, sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayon sa paglilinis ng kadena. And then pag tanggal na rin ng mga dumi, maglagay na rin ng langis, pagbaklas ng bearings. So hopefully may natutunan kayo sa akin. So shoutout po, maraming salamat sa mga nanood, and then maraming salamat sa mga manonood pa. Shoutout po sa inyo lahat.